Samahan niyo po ako sa aklat po ng Gawa. This time, matatapos na po ako hanggang matapos po yung Acts 28. Next Sunday, still Acts. Isa-summarize ko lang po siya. Pero ngayon, tatapusin ko po ang Acts chapter 28. Kaya samahan niyo po ako, Acts 28. Verse 24. And some were convinced by what he said, but others disbelieved. And disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. The Holy Spirit was right in saying to your fathers, through Isaiah the prophet, "Go to these people and say, you will indeed hear but never understand. You will indeed see but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I would heal them. Therefore, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles." They will listen. Verse 30. He lived there 2 whole years at his own expense and welcomed all who come to him, proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasakop sa inyong kalooban at humihingi po kami ng tulong. Give us understanding. Give us discernment na ang bawat titik at pagkakasulat nito ay mangusap po sa amin. And how you did at maunawaan po ito ni Teopilo, ganon din nawa kami. Kung paano po ito na ipamuhay ng mga unang nag-aral nito, ganon din nawa kami. Makita nawa namin, o aming Diyos, na ang mission ay hindi pwedeng hadlangan ng kahit na sino. It will move on and will continue as you will. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Isa ito sa mga libro na naisulat at naitala na parang open. How it close? Nag-close ba siya? Sabi nila, hindi siya nag-close. Hindi nagtapos yung libro. Dahil mayroong ibang mga parte nito hindi natin alam paano ang pangyayari pa sa kasunod po nito. But I think it closed. The purpose, ang layunin ni Dr. Lucas nang isinulat ito, I think natapos niya. Ayon sa kanyang perspektibo at nais gawin nung isulat niya po ito para kay Teopilo. Patuloy po natin pag-usapan na talakayin the final voyage to Rome. Na-take up ko na last time, the encouragement from believers, verse 11 to verse 15, na kung saan si Apostol Pablo ay in-encourage ng ibang mga mananampalataya. Even before makadako siya mismo sa area ng Rome, not yung kanyang kingdom, but yung kung saan siya pwedeng litisin,
Bago man siya nakarating doon, pumunta yung mga mananampalataya to give an encouragement. But at this point, nasa perimeter na po siya ng Italy. And then in verse 16 hanggang verse 22, encouragement from Jews, na kung saan ang mga Hudyo na inaasahan ni Apostol Pablo na magpe-persecute sa kanya, nagulat siya na walang balita patungkol sa kanya sa lugar ng Roma at malaya niyang nakausap yung mga pinuno ng sinagoga ng Rome, a gathering place of Jews, at nagkausap sila at nagkaroon sila ng magandang talakayan at sinabi kay Apostol Pablo na siya ay pakikinggan nila sa darating na araw. At nagset sila ng araw, and this time in verse 23 to 31 is the evangelism. At sa bahagi po ng puntong ikatlo ay unang nabanggit at natalakay po ni Dr. Lucas sa kanyang pagsulat ay ang aralin na tinatalakay at tinalakay ni Apostol Pablo. At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang beauty nito, mga kapatid, paano ito na i-connect, iugnay ni Apostol Pablo mula sa Torah o sa aklat po ng Old Testament? At yung inihintay nilang tagapagligtas na seed of the woman, binhi ni Abraham na magiging hari, yung binhi ni Abraham na magiging propeta, kamukha ni Moses, yung high priest na magiging hindi susunod sa lineage of the Levites, but a high priest from the lineage of Melchizedek, the high priest of the Lord, the King of Salem. Paano niya naiugnay at ipinakita niya sa kanila ang kaugnayan po nito in a proper context? Baka sabihin mo, Pastor, meron bang gumagamit ng Old Testament in a wrong context? Yes. Alam niyo ba na ang Muslim ay naniniwala na si Muhammad ay propeta not because of Quran? Naniniwala ang Muslim na si Muhammad ay propeta dahil sa aklat ng Isaiah. They're using Isaiah to prove Muhammad is a prophet. Kaya kapag magdidebate ka sa Muslim, pag sinabi niyang magpakita ka ng verse sa akin, si Jesus Christ, si Jesus ay Diyos, try this one. Magpakita ka ng talata mula sa Quran na si Muhammad ay prophet. Wala siyang mahanap para sa iyo at ituturo ka niya sa Isaiah. Kapag sinabi mong gagamitin niyo ang Isaiah, ang sasabihin niya sa iyo, yung Isaiah noon tama, yung corrupt. That's the way to lulusot na lang sa discussion. But anyway, si Apostol Pablo, ipinaliwanag niya in the Old Testament, Pastor, bakit parang madali? Kung susumahin natin po yung kanyang pagtuturo is from morning till evening. What's the easiest way dito, mga kapatid, when they do the study? Mapalad tayo, may libro tayo, may nakaprint tayo ng books of the Bible. We could go back. Sila hindi. Pag nag-usap sila, they're talking from their memories. From their memory. Yun lang ang kanilang ginagamit. Pag sinabi nilang, may propesya patungkol sa Messiah na magiging hari. Alam nila, okay, galing yun sa aklat ng Genesis. Alam nila ang nakalagay sa Genesis 49. Alam nila ang nakalagay sa kinsman redeemer ng Ruth. Alam nila na merong David at magkakaroon siya ng anak na magiging hari for eternity. Alam nila na ang kanilang Messiah, ang tagapagligtas, ay may papanganak sa Bethlehem. Alam din nila na ang kanilang Messiah ay may papanganak through a virgin at ang ipapangalan sa kanya ay Emmanuel, which means God with us. Easy because they read and study their Old Testament. Yun sana yung beauty na meron sa panahon po natin. We study and read the Old Testament. Kapag nagbasa kayo ng New Testament, you could simply connect yung kanyang istorya. Are they connected?
Yes, ang galing ng pagkakagawa nila. Ganun po kaganda yung tinatawag nilang biblical theology. There's a difference between systematic. Yung systematic is kukuhanin mo yung lahat ng verses, then pagsasama-samahin mo, and then you do a summary. Ang biblical theology is kung paano ba ang progreso ng paglalahad ng Diyos patungkol sa kanyang pagliligtas. Yun po yung biblical theology. Yun po yung beauty po nito. At lahat ng theology ay nakabase sa biblical theology. Wrong biblical theology will bring you wrong doctrines. Kaya ganun po yun. Ganun siya kahalaga yung kanyang pag-aaral. Pero, sa kabila ng presentation o paghahalahad, paglalahad ni Apostol Pablo ng turo ng Old Testament, we expect response. May tugon yung mga tao, parang sa atin. When we preach the word, we expect response. Merong pwersadong response. Paano nagiging pwersado yung response? Merong tinatawag na altar call. Pag nangaral yung pastor, pipilitin niya yung mga tao to come forward at umiyak dito sa harap. And then they did it. Yun yung paliwanag ng teacher namin sa PBS. Sabi na, why do we do altar calls? Bakit merong altar calls? Sabi niya, mga pastors, parang nangingisda kayo, tapos itatapon nyo yung lambat. Hindi mo basta tinatapon yung lambat. Titingnan mo ilan yung mga nahuli ng iyong lambat. Kaya yung downside ng altar call is, pag walang lumapit, yung preaching, walang kwenta. Para mapatunayan mo may halaga yung preaching mo, then you have to do a good altar call. Ayun downside po nun. And not everyone na kailangan niyang lumapit sa harap to show na siya ay repentant. Okay? Pero may response at merong outright response tayong maririnig sa mga bagay na to. Tingnan niyo po ang verse 24. Ito yung tugon. Mga kapatid, before I move on, alalahanin po natin, ang chapter 28, verse 23 to 31, ang kausap po ni Apostol Pablo ay mga Hudyo. Of course, ang verse 30 and 31 is line po yan ni Dr. Lucas. Okay? Ito yung closing remark niya doon sa book. Pero yung verse 24, yung kausap niya mga tao dito, mga Hudyo. Now, Jew. Okay? Mga Israelita mismo na nakatira sa Rome. Most probably, mga Roman citizens, siguro yung mga yan na ang dugo nila ay mga Hudyo, na kung saan mahal na mahal nila ang kanilang Judaism na religion. Ito yung tugon nila nung marinig ang presentation about Jesus Christ. And some were convinced by what he said, but others disbelieved. Ito yung response nila at hindi sila solido na disagree at agree. Ang maganda sa kanila, mga kapatid, ay mayroong agree kahit pa paano sa pangangaral pagtuturo ni Apostol Pablo. Nangyayari ba yan, Pastor? Yes, nangyayari po ito. Kahit po sa panahon na ito, kahit na sa good works po ng mga Kristiyano, nangyayari there, they agree and some disagree. Panood niyo ba yung issue ng orphanage sa Mexico, Pampanga? How they did it? A so-called Christian, Rex Gatchalian, the secretary ng DSWD, may narinig sila na tinatali yung mga bata doon sa orphanage ng kadenang malalaki, hindi ko maintindihan. Tapos, ikinukulong at pinapalo daw sila ng yantok, is pamalo na mga... And then out of 116 na nandun sa orphanage,
may natanong silang 5, at yung 5 daw ay nagko-complain. Ang sabi ng mga bata sa orphanage, matigas po talaga yung ulo ng 5 yan. At yun ang kanilang pinagbasihan. 155 verses 5. At kinampihan nila yung 5 na bagong pasok doon sa orphanage. Ngayon, isasara yung orphanage. Kinulong yung pastor. Walang investigation. Anak ng pastora, si Rex Gatchalian. And they claim themselves as Christians. No investigation, kinuli yung pastor, kulong. Ano yung basihan? 150 against 5 na pasaway. Isipin mo naman, ang sarap na sa orphanage, kumakain ka 3 times a day plus merienda, tapos paaraling ka nila sa mga paaralan. Ngayon, dinala sila sa lugar ng mga DSWD, hindi sila pinapaaral. Yung iba, it's worse. Sometimes parang paniniil siya ng Kristyanismo, just para gumapo lang sila. Then they did that. Yung 155 ay umiiyak, sana wag daw silang tanggalin sa orphanage. Nilabas lahat sila. Yung 5 pasaway, tuwan-tuwa, kasi madaling lumabas sa DSWD orphanage. Madali pong lumabas. May pinsan ako noon, every week binabalik siya sa orphanage, every week lalabas yun. Tapos every week ibabalik siya, tapos lalabas. Babalik, ilalabas. Lalabas mag-isa yun, tamatakas. But anyway, mga kapatid, ang issue is what's the response na meron? Marinig, para sa atin, narinig mo mabuting balita patungkol kay Jesus Christ, anong yung tugon? We simply, pwede mo siyang i-neglect, pwede mong pakinggan mabuti. Is it true? Should I believe? Paniniwalaan ko ba yung bagay na to? Hindi. Pero yung mga tao, they keep on rejecting. Sunday and Sunday, alam mo yun, makikinig sila ng salita ng Diyos. Sometimes, ipapasok, lalabas. Ang worst is not listening to the word. Hindi nakikinig. Ang hinihintay niya magsa-cellphone, maglalaro mamaya. Alam niyo yun, it's the worst. Darating yung panahon, ibabawal ko na yung cellphone na naglalaro dito. Bakit? Hindi ka nagpunta sa simbahan para maglaro na cellphone. You went to the church to know the Bible. Malaman ng Biblia, malaman ng tagapagligtas. Bakit? Pag hindi ka nanampalataya sa tagapagligtas ng Biblia, mas malala ang kapupuntahan mong kumukulong na supre. Ipanggagatong lang sa iyo yung cellphone mo. At kapag sinunog na ng Diyos ang mundong ito, kasama ka lang, panggatong sa mundong pasira. Kaya sa mga bagay na narinig natin patungkol sa ating Panginoon, nakikita mo ba siya na siya yung tagapagligtas? Nakikita mo ba na ikaw ay makasalanan? Then you need a Savior. Maganda kung meron kang pananaw. I have to be convinced more. Magandang tugon yun. Iba yung, yan na naman, linggo na naman. And then, kakalimutan na natin. Patapos mo marinig, okay. Pero babala po ito. Tandaan nyo to. You reject Christ, and there is no hope para sa'yo. Hindi ka manampalataya kay Jesus Christ, wala nang pag-asang natitira para sa'yo. Tingnan niyo mabuti. Tingnan niyo po Some believe, some agree, some disbelieve. Tingnan niyo po yung tugon ng apostol. Baka kala natin, Pastor, mananampalataya ako sa susunod, sa darating na panahon. Sige. Pakinggan niyo mabuting sasabihin ni Apostol Pablo. Verse 25. And disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. Okay? Pagkatapos sabihin ito ni Apostol Pablo, nag-iwahiwalay na ang mga Hudyo.
Ano yung sinabi niya? Sabi niya, "The Holy Spirit was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet." Oops! May kinuhang linya mula sa Isaias. Ang kinuha ay nasa Isaiah chapter 6, verse 9 and 10. Babasahin muna natin ito, then we'll punta tayo ng Isaiah. "Go to these people," mga Israelita po yan, "and say, you will indeed hear but never understand. And you will indeed see but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I would heal them." Anong meron sa pananalita niya? Sabi niya, mangangaral ka sa mga taong ito, mga Israelita kasing kanyang kausap. Maririnig nila pero hindi nila mauunawaan. Hindi rin nila mako-conceptualize sa kanilang kaisipan. Verse 27, sabi niya, "For this people's heart has grown dull." Tumigas na. Alam niyo yun, naririnig ang mga katotohanan ng Diyos, tapos hindi nila ito paniniwalaan. At yung puso ng taong yan ay titigas ng titigas ng titigas ng titigas. "And with their ears, they can barely hear." Hindi na talaga nila maririnig. Darating yung panahon, hindi mo na maririnig ang mabuting balita kahit sino pang Poncio Pilato magaling na mangaral, hindi ka makikinig. Bakit? "And their eyes, they have closed." Ang mga mata nila ayaw nang tingnan ng salita ng Diyos. Anong tinitingnan? Cellphone. At iba pang mga bagay sa mundong ibabaw na makabundo. Sige, paglaruan natin o pag-isipan. Kung halimbawa ako ang pinakamagaling maglaro sa cellphone sa buong mundo, tapos, saan ako pupunta? Sa impyerno. Parurusahan ka ng Diyos hanggang sa walang hanggan kapag hindi ka nagkaroon ng pananampalataya sa tagapagligtas na kanyang binigay. Gaano katagal ka magaling mag-cellphone? Hanggang age 100? O sige, ilang taon ka na ngayon? I-minus mo yung 100 sa 100. Kung ikaw ay 30 years old, minus mo sa 100, and then you are only 70 years na magaling. Pagkatapos nun, susunugin ka na sa impyerno. Gaano katagal ang impyerno? Hindi 1,000 years. It's billion of years, ilalagay ka sa impyerno. Dahil hindi mo natutunan ng tagapagligtas ng Biblia. Gusto mo yon? Kahit ma-achieve mo ang lahat ng bagay dito sa balat ng lupa, "Pastor, ako ay yayaman." Oo, sige, sa'yo na lahat ng ginto at pilak at titanium ng lupang ibabaw na ginawa ng Diyos. Pag sinunog ng Diyos yun, kasama ka lang dun. Anong masaya? Kaparusahan hanggang walang hanggan. Baka sabihin niyo, "Pastor, pag namatay yung tao, rest in peace." Kung papunta ka sa Panginoong Diyos. Pag papunta ka sa impyerno, paano ka makakapahinga? Kaya habang pinakikinggan natin yung salita ng Diyos at pinipilit yung ayaw paniwalaan, tandaan nyo to, yung tenga nyo, patigas ng patigas, padami-dami ng tutulian, tapos yung puso nyo, patigas ng patigas, palabo ng palabo yung mata nyo sa Biblia. Darating yung panahon, ayaw nyo na magbasa ng Biblia. Pag dumating yon, palatandaan nyo, papunta ka na sa impyerno. At wala nang pag-asa para sa iyo pag namatay ka. Ito po yun. Alam niyo kung anong mangyayari dito? Tingnan niyo po yung aklat po ng Isaias. Nakalagay po yan. Isaias chapter 6. Hawakan niyo po yung aklat po ng mga gawa dahil babalik pa po ako.
Ito ang ipapadala si Isaiah sa mission. Tingnan po natin ang verse 9. I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am, send me. Verse 9. He said, go and say to these people. Mga kapatid, sabi ng Diyos, sino ang ipadadala ko para sa mga taong ito? That's for Israel. Sabi ni Prophet Isaiah, send me. Okay? Ito yung kakausapin mo mga tao. And he said, go and say to these people, keep on hearing, but you do not understand. Alam niyo, utusan po si Isaiah para sa mga tao na hindi makakaunawa. Keep on seeing, but do not perceive. Nakikita nila pero hindi nila maintindihan. Make the heart of these people dull and their ears heavy, and blind their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and turn and be healed. Kapag nanampalataya sila, pag nakita nila to, sabi niya, at naunawaan nila hanggang sa kanilang mga puso at lalapit sila, sila'y gagaling. Hindi po karamdaman to ha. Baka inisip niyo, Pastor, isipin mo, pag nanampalataya, gagaling. Hindi po yun ang issue ng Isaiah. It's not health. Ang issue ng Isaiah ay gumaling sila sa karamdaman ng kasalanan. It's not good health. Then ang tanong ni Prophet Isaiah sa verse 11, how long? Hanggang kailan to, Lord? Iko-conquer mo na sila. Alam niyo kung anong malungkot sa line na yan? Pastor, okay lang, makukulong lang sila doon. Mabibilanggo sa Babylonia. Okay. Hindi isang buwan yan. Karamihan ng mga tao dyan makakamatayan na nila o mamamatay na sila yung iba sa Babylonia at hindi na makakabalik sa Israel. Kapag dumating yung pagpapagaling ng Diyos. Alam niyo, kailan dumating yung pagpapagaling ng Diyos? Through Jesus Christ. Pagpapagaling mula sa kanilang kasalanan. Kaya, kapag hindi ka gumaling sa kasalanan mo, parusa ng Diyos ang naghihintay sa iyo. Pero, kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos mo tagapagligtas, yung kasalanan mo ay gagamutin ng Diyos dahil meron ka ng pambayad. Yun ang Panginoong Jesucristo. Kapag tayo ayaw na nating mag-aral, kung pwede, huwag kayong titigil hanggang ang puso ninyo ay tumalima sa Diyos. Pero, lagi na lang tayo nagsisimba. Tayo nagsisimba, yung iba naglalaro sa labas. Ang mahirap is, nasa community ka na yung mga tao, mga estudyante, magpa-practice ng kanilang activity ng Sunday. You stand with it. Sasama ako sa practice, magsisimba muna ako. Bakit? Yung kaklase mo, madadala ka niya sa langit? Yung practice ninyo, dadaling ka sa langit o bibigyan kang grade, pero madadala ka sa langit? Tapos hindi mo magpa-practice. Mga estudyante dito nagpa-practice ng linggo, sabihin nyo sa akin, pag ang meeting time ninyo ay 9 o'clock, sigurado to, practice nyo 1. Pastor, hindi. Sigurado kayo. Yung mag-practice ng sayaw dito, baka sabihin nyo, hindi ko alam. Mayroon, pupunta sa plaza, magpa-practice. Tapos na yung 2 oras, wala pa nagpa-practice.
Tapos ikaw, isasacrifice mo yung Sunday mo para samahan mo yung mga taong papunta sa impyerno. Kaya nagpractice ng linggo yun kasi papuntang impyerno yun eh. Kung yun papuntang langit, hindi magpa-practice ng gano'n ng Sunday, you worship first. O yung kaklase nyo, dadaling kayo sa langit. O pagkatas ng practice, layasan kayo lahat. Naintindihan niyo ba ako? Ano ba yung mahalaga? Yung practice ng mga kaklase kong papuntang impyerno na to? O ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Di naman sinasabing, pastor, di ko naman sinasabing buong araw kayo. Sabi ko, magsimba muna. Tama ako, no? Practice tayo ng 8. 10 o'clock pa lang mag-start yun eh. Kung maaga sila, ang mahirap dyan yung nagyayaya, hindi darating. Ikaw dumating. The worst. Hindi ka na nag-practice. Kasama pa yung papunta sa impyerno. Lalo ka pang pupunta sa impyerno. Bakit? Anong natutunan mo sa Diyos? Nagpa-practice ka. Oh, saan yung practice? Practice pipindot. Yun ang practice, pipindot na cellphone. Oh, pinapractice ba yun? Kahit nakapikit ka, gagana mo yung lalakad yun eh. Tapos puro chismis. Tapos pupunta ka ng impyerno. Tandaan niyo ang walang hanggan. Ubusin niyo ang number. That's eternity. Pag naubos niyo na yung number, narating niyo ng eternity. Alam niyo ba, sabi ng isang nag-analyze, bakit Sabat? Ito yung explanation po ng isang pastor. Okay? Yung isang pastor magaling magpaliwanag talaga. Tapos may ini-interview siya. Sabi na, why Sabat? Sabi niya, alam niyo ba bakit pinaglalaban ng Hudyo ang Sabat? On the Sabbath day is where God and His people meet. Alam niyo ba bakit sila sa temple nagkikita at sa tabernacle? It is when God comes at magmimit niya yung mga tao. Yun lang yung time na yun, sabi niya. Yan ang kaugnayan natin ni Jesus Christ. Nung dumating si Jesus Christ, sabi niya, hindi na makikipagkita ang Diyos sa temple. Makikipagkita siya sa mga tao niya through Jesus Christ. That's why we celebrate Sunday, because God will come and meet His people through Jesus Christ. Tapos wala ka. Pakikipagkita mo sa Diyos, wala ka. Pastor, kahit saan dako nandun ang Diyos. Tandaan niyo po ito sa temple. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, pero sa tabernacle o sa temple lang siya nakikipagkita. Doon lang bumababa ang kanyang Shekinah, yung kanyang glory. Naalala niyo sa Old Testament? Seems true when believers gather, the meeting of God and His people come. When you don't worship, ayaw mo makipagkita sa Diyos. Pag pinagpalit mo siya sa ibang pagkikita, mas gusto mo yung demonyo kesa sa Diyos. Ganon kahalaga yung pagtitipon. It is the meeting of God and His people. Ang makakasalamuha mo ang Diyos at ang mananampalataya. Meeting through Jesus Christ as the mediator at tagapamagitan ng Diyos at tao. When we reject Sunday, ayaw mong makipagkita sa Diyos kasi may activity because you want with the people of the devil. Unless it is providential. Pag kaya mong tanggihan ang gathering na to, tanggihan mo. Nakasalalay ang grade ko. Totoo?
Siyempre, meron mga trabaho hindi nila maiwasan. Ang sundalo, hindi siya pwedeng umalis sa kanyang post. Ang mga doktor may pagkakataon, hindi sila pwedeng umalis because of their duty. Nurses. Yung seaman, pastoring seaman, dapat magsimba. O, kailangan kasama niya muna si sangre para makalipat kaagad dito. Kaya lang si sangre sa TV lang. Pag lumabas na sa TV, hindi nalilipad yun. O kaya si Sangoku, tas darating. Tapos, cartoons yun eh. O kung gusto niyo drawing ng mga ganon, si Kuya Carlo, marunong mag-drawing. Tatransport niya yung drawing mo. Yung mga trabaho, wala silang choice. Pero ikaw, if you have a choice, why not worship? It's the meeting of God and His people. But people reject that. Ayaw nila, ayaw namin ng Diyos. Ito yung nangyayari. Ito po yung nangyayari. Nasa Acts na kayo. Balik na kayo sa Acts. Ito po yung nangyayari. Ayaw nila ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, titigas ang puso ng mga yan. Hindi na nila ako maririnig. But there's still hope for Israel. Dahil sila ay mga tao, ibabahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Ulit, sinabi ko na minsan to. Don't pray for the nation of Israel to be protected and stayed. Pray for the salvation of the people. Ito mga Israelita, dahil sa kanilang pagtanggi sa Diyos, pinarusahan sila sa Israel. Kaya na-conquer sila ng Babylon. Kaya kung pinagpipray nyo lang, God protect Israel, wala kayong mararating at wala kayo sa direksyon ng Biblia. Pray for the salvation of their hearts or circumcision of their hearts. Hindi yung iingatan lang ang Israel. O ngayon, kung iingatan ng Israel, Pastor, babalik ang Diyos through Israel. No. When rapture comes, hindi niya kukunin yung temple ng Jerusalem. Sabi niya sa Thessalonians, when rapture come, bababa si Jesus Christ at kukuhanin ng kanyang bayan. O nasan yung Israel? Ngayon, kung buo pa rin yung Israel, ngayon, anong gusto mo? Titira ako sa Israel na binobomba ako lagi ng mga Arab people? Or I will be with God in the new heaven and the new earth. Bagong langit at bagong lupa na makakasama mo ang Diyos. But we still reject. Fan ako nung isang linalagay nila sa Facebook na hindi totoo. Gusto mo bang tumira dito? Ewan ko, nakakita na kayo. Tumira ka dito ng isang taon at bibigyan kang $1,000,000. Yung iba mas mababa, for 30 days and stay here, live here, you alone, no signal, no wifi, and you'll be given $1,000,000. Gusto ko sabihin, ako, pwede ako dyan. Kaya lang, di ako makakasimba pala, Pero $1,000,000, tapos 50 million sa Pilipinas yun. Pero hindi ka makakasimba. Nandun ka sa solitary place, parang ang ganda, Meron naman, nagbabantay ka ng lighthouse pero tinatanggal mo yung yelo tuwing umaga sa baba. At may sweldo ka naman $10,000 per day. Pero tatanggalin mo yung yelo sa baba. Mag-isa ka lang, wala kang kausap. Yung ilaw lang, tsaka yung yelo sa baba. Pero meron maganda silang pinapakita. Maganda siya. Pero will that bring me to heaven? To a new heaven and new earth, na yung leon hindi mo nakaaway. Yung sawa hindi na tatali sa'yo. Yung cobra hindi na tutuklaw. Kaya hindi mo na kailangan ng anti-venom. Hindi ka na rin kakagatin ng aso na mayroong rabies. Na kailangan mong pumila ng 3 beses. Tapos, maiyak-iyak ka sa sakit ng anti-tetanus. Lalo yung bigat nun. Can you imagine? Ano yung pinagpapalit natin sa ating Diyos? Ito yung sinasabi ni Paul sa kanila. Hindi ito simply Jesus Christ, the Messiah. It is Jesus Christ, the Messiah and the Savior at saan kanya dadalhin after that.
Lagi ko sinasabi to, anong meron maganda dito sa mundo na meron tayo? Pastor, doon sa daang kalikasan maganda. Oo. Huwag lang guguho yung mga lupa doon. Merong parte doon, nahati na yung kalsada, halos sakupin na yung buong kalsada na gumuhong lupa. Maganda doon? Magandang tumira doon. Pero pag bibili ka ng maglalakad ka pababa. O, pagkatapos mong kumain, umakyat ka, tunaw na lahat yun. O, magmimerienda ka, baba ka ulit ng 5 kilometro, tapos akyat ka ulit na 5 kilometro. Enjoy ba? Kaya ako, kakain ako ng marami. Bababa ka pa rin kasi gugutomin ka afterwards. Pastor, sa Baguio, sabi ng taga Baguio, pangit na yung Baguio. I agree with them. Dati pine tree nakikita mo, ngayong bubong. Totoo po. Mas marami ng bubong kaysa sa pine tree. At gumuhong lupa. Maganda pa rin, Pastor. Maganda pa rin kasi hindi tayo tika doon eh. Sila naghahanap ng swimming pool na mainit. Tayo, pupunta tayo dun sa swimming pool natin dito, talagang mainit, with kasamang kati-kati. Pagkatapos, naghahanap ka rin ng malamig. Sila naman, naghahanap sila ng ilog na mainit. Sabi ni Pastor TJ, meron kami nakitang ilog. TJ, maraming naliliko. Mainit ba yung tubig dyan? Gusto mo pag ilog malamig, Siya naman, ang tinatanong niya, mainit ba yung tubig dyan? Sabi namin, malamang-lamang mainit. Kasi nasa gitna ng arawan yung ilog. Mainit yan. Kaya mga kapatid, ayaw mo makinig? Ito yung resulta nito. Ayaw mo makinig, titigas ang puso mo. Darating yung time, di ka na talaga makakarinig ng mabuting balita hanggang dumating ang sumpa ng Diyos sa'yo. Verse 28. Nasa Acts na po ako. Therefore, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles. They will listen. Sa katigasan ng puso ng mga Hudyo, nasama tayo sa kaligtasan. Kaya umabot po sa atin ang mensahe ng kaligtasan. Pastor, dahil basta tigas nila ng ulo? Hindi naman. Kasama sa plano ng Diyos. Genesis pa lang, kasama na sa plano. Genesis 3:15, Genesis 12, verse 3, nakalagay doon ang pagpapala ng Diyos ay dadaan kay Abraham para sa lahat ng mga bansa. At sinabi naman ito galing sa aklat ng Isaias. Aabuti ng mga hentil ng kaligtasan. Si Ruth ay isang hindi Hudyo. Si Rahab ay hindi Hudyo din. Dinaluyan sila ng tagapagligtas. Tayo din pwede maligtas kung mananampalataya tayo sa tagapagligtas. This is the closing remark of Paul in 30 and 31. He, that's Paul, lived there 2 whole years at his own expense, and welcomed all who came to him. Anong punto? Nakakulong si Paul. Kakatawa to, no? Nakakulong siya sa nirerentahan niyang bahay. Kaya nag-rent siya ng bahay para ikulong siya doon. Kaya the difference is, wala siya doon sa karaniwang bilangguan na naranasan naman ni Paul. Yung ibang bilangguan sa Rome, ganito yung itsura. Parang ganito siya na mayroong second floor. Itong baba, close. Close walls, karaniwang pabilog po yun. Sarado po yung walang bintana yung ilalim. Ang daanan mo lang is ibababa ka mula sa taas. Hindi ka maaakyat kasi wala kang dadaanan. Pag nilagay ka doon, mamamatay ka na doon. Kaya kapag nakulong ka doon ka na tatae, doon ka na iihi, doon ka na rin mamamatay. Malamang-lamang yung ibang patay na ay nandun pa din. Yan po yung isang karaniwang bilangguan ng mga Romano. May butas lang na ibababa ka lang, tas doon ka na.
This time sa Acts, hindi pa yun ang kulungan ni Paul. Siya ay pinabayaan mag-rent ng bahay, meron siyang kasamang Roman soldiers. Anong ginagawa niya? Proclaiming the kingdom, 31. Proclaiming the kingdom and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Nakulong si Paul, but the gospel is free. Malaya ang mabuting balita ng Diyos. Ang punto lang kung bakit ganito ang kanyang closing is, gustong ipakita kay Teopilo na ang mabuting balita ay hindi nakulong kung hindi ito ay malaya na nakapag may pangaral ni Apostol Pablo. Kahit siya nakakulong, ang mabuting balita ay malaya. And no one can hinder the gospel of God. Kaya, maraming mga Romano ang naligtas, lalo na sa mga sundalo. Habang binabantayan si Paul, Pastor, baka hindi naman nakikinig yan, siguro nga, pero wala naman siyang gagawin kung hindi bantayin si Paul. Habang nangangaral si Paul, nandun siya. Palagay niyo, hindi niya maririnig ang mabuting balita? Sinasadya niyang makinig at hindi makinig. Naririnig pa rin niya ang mabuting balita. Kalawa, maraming bisita si Paul na naligtas sa pagkikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan niya. Si Onesimo ay naligtas nung pumunta siya sa Rome. At siyang inutusan na magdala ng sulat para sa Colose at para kay Philemon na kaibigan ni Paul. Si Paul lang ang nakulong, ang gospel hindi. Pero sabi na, after 2 years, nandun si Paul sa kanyang nirerentahan. Ang hindi natin klaro rito, kung siya'y pinalaya after that, pero ayon sa ibang linya ng Biblia, mukhang nakalaya din naman si Paul. Kasi wala silang maya-akusa sa kanya. Why has to take 2 years? It has to take 2 years. Malamang-lamang daw dahil yung papeles niya ay naisantabi o nawala kasi nga nawala dun sa dagat. Kung yung sulat, yung sulat ni Felix, baka nawala na nung sila ay naglalakbay. Kaya baka daw nawala yung sulat. Kaya nagtagal daw yung kaso ni Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, ano ang punto? Kapag narinig mo ang mensahe patungkol kay Jesus Christ at nagmatigas ka, tandaan mo to, darating yung panahon, titigas ka na lang. Di mo na siya maririnig. At dumating yung pagtigas ng puso mo, pag ikaw ay nanigas o namatay, lalo ka nang walang pag-asa sa kaharian ng Diyos. Walang hanggang parusa ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Walang hanggang hirap at sakit. Sa mga mananampalataya, you're free. Basta magpuri ka sa biyaya ng Diyos, ikaw ay iniligtas ng Diyos. Pero, si Paul lang ang nakulong, ang gospel hindi. Tayo malaya, the more na ang gospel ay papalaganap natin sa San Sinocop. Nalangin po tayo. Panginoon, salamat. Salamat dahil ang pinaniwalaan namin ay totoo. Ang aming Panginoong Jesucristo ay totoo. Ang aming Panginoong Jesucristo ay buhay. At sigurado kami na siya ang aming tagapagligtas. Tulungan kami ang aming mga kaibigan na nakakarinig ng inyong mabuting balita at mga mahal sa buhay. Nawa sila rin magkaroon ng kaligtasan para hindi sila tumungo sa dagat-dagatang apoy at kumukulong asupre. At makakasama namin din sila sa walang hanggang na buhay na kasama kayo at ang aming Panginoong Jesucristo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.